Yan. When God answers prayer, sino po dito yung madalas tinutugon ng Diyos yung panalangin niya? Yan, marami din po, ano po? So, yung iba, hindi nyo naman po na-notice na marami na pala tinugon sa inyo, sa inyong panalangin ang ating Panginoon. Now, kalimitan, ganito po yung sometimes nangyayari po sa atin, ano po? Who has not prayed in times of trouble? Sino po kaya hindi mananalangin sa Panginoon, hindi tatawag sa Lord? Especially kapag meron po siyang problema. Pero nowadays, alam niyo po, marami na rin po yung, kapag dumating po yung mga problema sa buhay po niya, halos hindi na rin po tumatawag sa Panginoon. Kaya nga, praying in crisis is as natural as breathing. Ibig sabihin po nito, parang paghinga na lamang po natin yan sa araw-araw. Natural ways of in our life na talagang laging tumawag sa Panginoon. Minsan nga, di ba, yung nakalisod ka lang, oh, thank you Lord, maraming salamat po, iningatan mo ako. Yung ganoon po yung ano natin, because we know God is a very gentle God na lagi po tayong iniingatan sa araw-araw. So, praising God for answers is not another matter. Alam niyo po ba, na kung minsan po, kapag halimbawa tayo po'y sinagot ng Diyos sa mga panalangin po natin, mayroong ibang usapan po dito eh. Tayo po ba'y marunong magpasalamat? After the storm, we often forget who rescued us. Minsan, di ba, nakakalimutan po natin, ano? Sino ba yung lumutas ng problema ko? Minsan, nakakalimutan natin, Diyos na may kagagawa ng puno. Ano po? When answer comes, we may forget to give thanks. Minsan, nakakalimutan po natin, ay salamat. Nakaraos din ako sa problema ko. Kaya anong gagawin po natin? Minsan, magbibigay po tayo ng thanksgiving, pero not to God, but to other people around us. Minsan, doon po tayo nagpapasalamat, ay salamat, natapos na yung problema ko. Anong gagawin mo ngayon? Invite mo yung mga kapitbahay mo, invite mo yung mga kaibigan mo. Tara, party tayo kasi natapos na yung problema ko. Na-accomplish ko na yung mabigat na pagsubok na pinagdaraanan ko. Minsan, ganun po tayo. Pero nakalimutan po natin that really God is the one who gives solutions for our trouble. Siya po yung nagbigay po ng kalutasan sa lahat ng mga pagsubok po natin sa buhay. Like an example, nagkaroon ka ng karamdaman, akala mo nung uminom ka ng gamot, doon ka nang gumaling. Akala mo nung nagpa-doktor ka, kaya ka gumaling. Pero nakalimutan mo na without the approval of God, na gumaling ka, hindi ka talaga gagaling. Kaya nga supposed to be, we sometimes forgive, we always forget God. Napasalamatan po natin sa buhay po natin. Na simple siya po yung rescuer po natin eh. Walang iba nag-rescue po sa atin. Pagdating po sa mga pinagdaraanan po natin sa buhay, kundi ang Diyos. Kaya kahit sabihin mo, dinala ka sa pinakamagaling na doktor, so gumaling ka, hindi pa rin yung doktor na yon. Kundi, sino po yung mga instrumento po lamang, pero ang Diyos pa rin po yung may kagagawan po dun sa buhay po natin. The psalmist raised his voice in grateful praise. Pero iba po ito si Haring David. Siya po yung may sulat po nito eh. Ang sabi niya po dito sa verse 6, purihan si Yahweh at karapat-dapat siyang papurihan. Sabi po ni David, karapat-dapat siyang papurihan. Bakit po kaya? Bakit po na kailangan po talagang papurihan po natin ang ating Panginoon sa buhay po natin? Because in our daily life, ang Diyos po kasi ay laging gumagawa ng magagandang bagay po sa buhay po natin yan. Kaya lang, hindi po natin napapansin. Dahil, ang akala po natin, by means of our own strength, nagagawa po natin yung mga bagay na ito. And I want to know you, I want you to know, na kapag hindi ito idinulot ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka talaga magtatagumpay. Kahit saan larangan po yan, hindi mo magagawa ang isang bagay kung hindi po ito pinahintulot sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, you must be a good steward for Him. And first of all, para maging good steward tayo, magpagkatiwalaan tayo ng Panginoon, always keep your heart to be thankful to God. Hindi tayo magpasalamat sa Panginoon. Yung nakatanggap ka ng simpleng sabihin natin konting ulam, konting sharing ng blessing, ng kapatiran, pagpasalamat mo agad sa Panginoon yun. Now, sabi ko nga po sa inyo, it is not the voice of grateful kung tayo po ay magsasabi lamang po, thank you Lord. Kailangan ipakita po natin that we do an action na talagang
masasabi talaga ng Lord, grabe talaga magpasalamat itong anak kong ito. Kaya alam niyo po, ito rin po yung sikreto kung bakit marami pong mga tao po ngayon, marami mga Kristiyano po ngayon, hindi po nakaka-receive na ng tinatawag na answered prayer pagdating sa Lord. Kung bakit marami pa rin po mga tao po ngayon, ay kadalasan po na hindi pinagpapala ng Lord. And you must know the key or the secret para pagpalain talaga ng Lord ang buhay mo. Yung matuto po tayo laging magpasalamat. Amen. Yung daily in our lives na may ginawa sa buhay mo, kahit maliit na bagay lamang yan, takbo ka agad sa simbahan, takbo ka agad sa kwarto mo, takbo ka agad sa isang place na kung saan tahimik, mag-worship ka sa Lord. That was the way, the right way of thanking Him. Amen. Pasalamatan mo siya through your worship. Pasalamatan mo ang Panginoon through your service. Pasalamatan mo ang Panginoon through involving into His ministry. Yun po yung talagang totoo pagpapasalamat namin sa Panginoon. Kaya nga kung minsan makikita po natin, sa buhay po ng tao, marami naman po talaga nagpapasalamat. Alumin mo ng isang bagay yan, thank you, sasabihin sa inyan. Pero, halos hindi mo mararamdaman talaga sa puso mo yung ganap na pasalamat ng tao. Unless makikita mo talaga at mararamdaman mo sa puso niya na tagus talaga sa puso niya yung kanyang pasalamat. Pero the way He speak, thank you, hindi po yun yung kumbaga parang kasapatan po talaga ng pagpapasalamat. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang mga tao po nung araw ay nagpupuri lamang sa kanilang mga labi, subalit malalayo ang kanilang mga puso. So, ibig sabihin, pagpapaibabaw po lamang yun. Kaya, by saying thank you to God, hindi po ito magiging sapat kung hindi po natin ito lalakipan ng aksyon, ng gawa, na talagang totoong nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito ng Salmi, sabi ni Haring David po dito, awit 59 verse 16 to 17, ngunit naawit ako, pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas, sa tuwing maaga, ang awitin ko'y pag-ibig mong wagas, pagkatikain mo o, sa buhay kong ito, at aking kanlungan kapag lugmok ako. Pupurihin kita kapagtanggol ko, at aking kanlungan, Diyos kong mapagmahal. So nakita niyo po, lahat ng papuri ibibigay niya. Not only saying, thank you Lord for this day. Thank you Lord for this blessing. Thank you Lord that I received my achievements. So hindi lamang po ganun, kundi dito ipinakita po dito ni Haring David na kalakip yung mga papuri niya, kalakip po dito yung pagkakilala niya sa kanyang pasasalamat. Kaya dito parang ang papuri po sa Panginoon ay hindi lamang po pagsasabi na thank you Lord, kundi kailangan na purihin mo siya sa lahat ng mga ginawa niya sa buhay mo. Express whatever the form of blessing that you receive from the Lord. Halimbawa, sabihin po natin kung minsan, yung mga simpleng bagay po sa buhay po natin. Marahil, lagi ko po naririnig, sabi po nila, every gising is a blessing. Pero alam nyo, totoo naman po talaga yun. Na pag tayo gumising tayo sa umaga, it is another day for us. Ibig sabihin po nito, the sun will shine with the glory and hope that coming from Him. So, sa madaling salita, laging may pag-asa po sa pagising po natin. So, ano po yung mga dapat na pagpasalamat natin sa Lord? Ang dami. Bakit ka nagising? Iningatan ka ng Lord. Bakit ka nagising? Because of His comfort. Bakit ka nagising? Kasi He is our shelter, our protection. Ang dami. Kaya kung mapapansin natin dito, yung pasasalamat po ni Haring David po dito, ang dami niyang nilakip ng mga salita at gawa na kung saan ipinakita niya talaga kay Yahweh kung gaano po talaga mawagas yung kanyang pasasalamat. Ulitin ko sa inyo ang verse 16. Ngunit aawit ako, pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas, sa tuwing maaga ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas, pagkat ika'y noo. Sabi niya po gano'n, ibig sabihin, magkaag, matibay ang Panginoon sa buhay kong ito at aking kanlungan kapag lugmok ako. So, ibig sabihin, siya po, si Yahweh o ang ating Diyos, yung tinatakbuhan niya na kapag siya po ay mayroong problema sa buhay, meron siya mga labanin sa buhay, ang Diyos po talaga yung kumbaga parang ine-emphasize niya dito na yung tumulong sa akin mo ng iba, ikaw Diyos, ikaw Panginoon, ikaw Yahweh, ikaw Panginoong Jesucristo. Ine-emphasize niya sa
pasasalamat niya, yung Diyos na tumulong talaga sa kanya. Hindi ba yung galing ko kasi nalagpasan ko lahat ng pagsubok ko? Hindi po ganon. Kundi pinapakita niya through worship to God, sa kanyang papupuri sa Panginoon. He keep his grateful heart para ipakita sa Lord na lahat ng bagay na ito hindi magaganap sa buhay kong ito kung hindi sa tulong ko. Amen. His reason for thankfulness, ito po yung bagay na kailangan natin maunawaan kung ano po yung dahilan kung bakit kailangan natin pasalamatan. Katulad po ni David, una, God had heard his prayer. Sabihin mo sa katabi mo, tinugon ka na ng Panginoon, kaya lang hindi mo lang napansin. Tinugon ka na ng Panginoon, kaya lang hindi mo lang napansin. Sabi po ng verse 6, 28, chapter, verse 6, He had heard the voice of my supplication. Dininig niya yung aking mga panalangin. So kung papansinin po natin dito, ang Diyos kailanman hindi pingi. So kaya lang po, nasasabi natin, hindi naman tinugon ng Lord yung mga panalangin ko eh. Kasi alam niyo, yung form of asking to God is different from the form of giving of God. Anong ibig ko pa sabihin po dito? Minsan kasi, yung anyo ng bagay na hinihingi natin, hindi katulad ng anyo na ibibigay sa atin ng Lord. Let's say, humihingi ka ng pera sa Panginoon. Actually, hindi naman po talaga pera sa paningin ng Lord yung problema mo. Kaya lang tayo, nakapokus tayo into the specific things or the certain things that we ask from Him. Pero ang Lord, hindi yun yung talagang kasagutan niya. At yung sagot ng Panginoon, yung makakabuti sa iyo. Kaya tuloy, pag nag-iba na po yung form ng giving ng Panginoon, doon sa form ng asking po natin or into our prayer, ang nangyayari po sa atin, hindi naman tinupod ng Lord yung panalangin ko eh. Pero ang hindi mo alam, yung higit na binigay sa iyo ng Panginoon ay higit pa doon sa hinihingi mo. Amen? 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 Kaya kalimitan po, marami nagsasabi, tagal ko na humihingi sa Lord, pero hindi niya binibinig yung panalangin ko. Amen? Amen? Or halimbawa, ganito ano po. Let's say halimbawa may mga kabataan lang po. Lord, gusto ko na po magka-boyfriend. Maaari po ba nabigyan po ako ng boyfriend, yung mabait? Yan. So, ikaw naman, naghahantay ka ngayon ng boyfriend na lalaki. Kaya, bawat dumarating sa iyo na nakikipagkaibigan sa iyo, ay, ito na yung tayong ibinigay ng Lord. Pero, napaprustrate ka kasi hindi naman nanliligaw sa iyo. Amen? Bakit? Eh, hindi naman po kasi yun yung motibo at hindi yun yung pinadala sa iyo ng Lord. Kaya ngayon, ang ginawa ngayon ng Lord, binigyan ka ngayon ng karunungan para mag-aaral. Amen? Amen. Bakit? Kasi pag nakagraduate ka, nakatapos ka, maganda na yung iyong kalagayan sa buhay, magkakaroon ka ngayon ng boyfriend na magiging responsible din at magiging match doon sa kalagayan mo. Amen? Amen. So the answer of God is not like the form that you asking for Him. Hindi yun yung kumbaga inaasahan mo, ayan, bibigyan ako ng boyfriend na Lord. Hindi ganon. Halimbawa, you ask for a car. Sinabi mo sa Lord, Lord, sports car. Kaya lang, ibinigay sa'yo, kalahati lang. Ibig sabihin po nito, there's something God used para mayroon kang matutunan. Siguro sabi ng Lord, kalahati mo na, installment mo na, partial mo na, kasi baka mamaya biglang mag-boost yung pagiging arrogant mo eh. Baka biglang mag-boost yung iyong pagiging proud. So, hindi magiging maganda sa Panginoon. Kaya sabi niya ngayon, kalahati lang ibibigay ko sa iyo para magsikap ka pa. Amen? Siguro nakita ng Lord na kapag buo yung ibinigay ko dito, baka maging mayabang to, makalimot na sa akin to. Kaya ngayon, ang gusto ng Lord muna, kalahati muna, binigyan ka muna ng wood, ng kotse, ng sports car. Para na sa ganoon, magpatuloy ka sa panalangin sa Panginoon, magpatuloy ka sa Lord, at hindi ka mawala sa Lord, at nang sa ganoon, makapanatili ka sa Panginoon. Amen. Do you get my point? Amen. Ang ibig ko po sabihin po kasi dito, ang Diyos laging nakikinig. Kaya lang, yung tugod ng Lord, hindi po, kumbaga parang appropriate to what we asking for to God. At huwag po natin expect yun.
Dahil si David po kasi, lahat po ng kanyang hiningi sa Panginoon, ibigay ng Lord kasi he walked with the Lord. Amen. Lumalakad siya, namumuhay siya, nakikipagdigma siya, pinamumunuan niya ang buong Israel na nakaayon sa kalooban ng Lord. And this is how na gustong ituro sa atin ng Lord na makita po natin na tayo po ay nakaayon doon sa kalooban ng Lord. Amen. Amen? Yung nakaloon tayo doon sa God's will. Kaya alam niyo, kaya hindi natin makita yung answered prayer sa atin ng Lord because we are not on the will of God. Ang will ng Lord ay kung minsan, contradicted to our own will. Amen? Kaya nga laging nasusunod kailangan sa buhay po natin yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi ni David, ako ay kanyang dinilig sa aking panawagan. So, malibig po dito, dahil si David po mismo ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, what is supposed to be the problem on us when we pray? Ang pinapanalangin po kasi natin is sometimes, or kadalasan po, very seldom, very often, na ang pinapanalangin po natin sa Panginoon is against His will. Amen? Naintindihan nyo? Kaya tuloy, pag sumagot ang Panginoon sa panalangin po natin, it is not according to our will, but according to His will. Kasi yung will ng Lord, makakabuti sa atin. Yung will natin, makakapagpahamak pa sa atin. Amen? Kaya sabi ng Biblia, sabi niya, may daang matuwid sa mga tao, subalit sa dulo nito ay kapahamakan. Amen? So sabi po ng awit 28 verse 6, si Yahweh ay napagpurihin, dinilig niya ang aking mga daig. So whatever giving you by God, magpasalamat mo yan. Dinala ka sa church, magpasalamat ka. So kahit na sabihin mong simpleng bagay lang ibinigay sa iyo, na makakabuti para sa iyo, ipagpasalamat mo sa Panginoon yan. Okay, kaya dapat lamang po na magpasalamat po tayo sa Panginoon. Kahit na po anong kalagayan po natin sa buhay. Kahit na sabihin po natin, tinugod ka o hindi ng Panginoon, magpasalamat ka dahil mayroong layunin ng Panginoon kung bakit hindi niya ibinigay yung mga bagay na pinapanalangin mo. See how personal David is in his praying. Alam niyo po, kay David po kasi laging nakabase po yung isipan niya sa gusto ni Yahweh. Hindi sa gusto niya, kundi sa gusto ni Yahweh mangyari para sa kanya. Sabi niya po dito sa verse 1, O Lord, my rock, be not silent to me. Sabi niya sa verse 1, O Panginoon ko at tagapagtanggol, pagtawag ko'y dinggin mo, O Yahweh, ang aking pagdaing, ako ay sagutin, masasama ako sa mga yumao kung di mo pansin. So, ang laki talaga ng expectation ng Lord ni David sa Lord. Ano mo? Parang sinasabi niya dito, anong saysay ng buhay ko? Kung halimbawa, hindi si Yahweh yung aking kaagapay sa buhay. Now, ang ipinapakita po kasi ni David po dito, na parang yung buhay niya is, parang sabihin natin, patay kung wala po ang Lord sa buhay niya. Kaya nga, asking material things or asking things about in life, hindi po yun yung talagang hinihingi ni David. Kundi ang hinihingi ni David, yung naging pagsama ng Espiritu ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Sapagat sa una pa lamang na pagtawag kay David, yung presensya ng Yahweh ang naging kaagapay niya sa buhay. Natatandaan niyo po ba yung pakikipaglaban niya po kay Goliath? Alam niyo ba, without the presence of God, kung wala po yung pagsama po ng presensya ni Yahweh sa kanya, hindi po siya magtatagumpay doon. Kaya doon pa lamang natutunan ni David na how important the presence of God in him. Mga kapatid sa Panginoon, kalimitan po kaya naliligaw po maraming tao po ngayon. Dahil not the presence of God they are looking for. They are searching for things that they wanted to have. Kumbaga, kung ano yung bagay na gusto mo, yun na lang yung hinihingi natin sa Lord. And not the presence already of God into us. Alam niyo po ba, mahalaga yung presensya ng Panginoon sa buhay po natin? Kaya nga dito makikita natin ang personal David in his prayer. Makikita niya dito na parang, Lord, ano sa isa nito mga hinihingi ko sa iyo kung hindi kasama yung presensya mo? Amen? David prays from personal walk with God.
Hiningi niya, Lord, kailangan itong lakad ko ay laging nakatuon pa rin sa iyo. He sees God as His firm foundation. Kumbaga parang yung kanyang matatag na paninindigan o kanyang pundasyon sa buhay ay nandoon sa Panginoon. So, ibig sabihin, it can be shaken his life without the presence of the Holy God. Ganun din po dapat po tayo. Sabi po ng awit 28:21, tagapagtanggol kong Yahweh, ako'y mananawagan, sana'y iyong pakinggan itong aking karaingan. Kung katugunan ay hindi mo ibibigay, para na rin akong nasa daigdig ng mga patay, wala nang saysay. So sabi nga po ng salita niya po, ano po? Without God, all things is nonsense. Wala saysay na po yung buhay natin without God in our life. David prays with fervent and urgency. Dito pinapakita niya talaga yung lalim ng kanyang panalangin. And supposedly, tayo nga po biglang straight to the point na po tayo kung manalangin sa Panginoon Pag upo po natin o pag luhod natin, talagang tinutumbok na po natin sa Lord, pinipinpoint na po natin sa Lord yung ating kailangan. Lord, kailangan ko pera Amen? Tapos, magpag-pray ka na agad ngayon. Lord, kailangan ko po ng pera, pag-tuition ng anak ko, pabili ng ganito, pagbili ng ganyan. Amen. Tapos na, timbok na natin kung ano yung gusto natin sa Lord. Hindi na tayo kumbaga parang dumaan tayo doon sa kung saan sa kaila-ilaliman ng puso ng Lord. Inabot natin yung kaibuturan ng puso ng Panginoon. Nawala tuloy yung intimacy. And always keep into your heart that without closeness to God, napakahirap po talagang humingi. Amen? Amen. And we know that our sins separate us from our God. Amen. Ang kasalanan ng paglayo sa atin sa Panginoon. That's why, napakahirap tumawag sa Panginoon. Sabi po ng Isaiah 59 verse 2. Sabi po sa atin, dahil sa mga sala po natin kung bakit hindi po pinapakinggan ng Lord ang ating mga panalangin. Now, we must have our closeness to Him. Kailangan magkaroon tayo ng intimacy sa Panginoon. Kaya nga, we praise fervently na kailangan laging taimtim, laging masiti yung ating pananalangin sa Panginoon. Huwag lang yung kumbaga parang uusan tayo, Lord, thank you for this day, thank you for the food, thank you for ganito, thank you for your presence. Hindi lang ganun. Lord, I ask for your presence today, O God, dahil kung wala yung presensya mo, Lord, walang saysay itong aking pagdating sa iyo. Ganun po si David. Hindi lang basta, Lord, bigyan mo ako ng boyfriend, bigyan mo ako ng girlfriend, bigyan mo ako ng trabaho, bigyan mo ako ng ganito, ganyan. Hindi po ganun manalangin si David, kundi talagang nasa puso niya lahat ng gagaling with the closeness to our God. Parang sinasabi niya na, Lord, best friend naman tayo magka-close naman tayo magkatuktong yung bituka natin, Lord Kaya nga kung hindi mo ako tutugunin, para na ako nabilang sa mga patay. Ganun po si David. Hindi yung basta nanghingi lang siya na parang, sige, hingi dahil sa ganito. After receiving what he had asked from the Lord, he forget the Lord already. Nakuha niya yung kanyang hinihingi sa Lord, tapos kinalimutan niya na, Lord, come on, hindi ganun si David. Si David, kahit na ma-receive niya lahat ng panalangin niya, ang sabi niya kay Yahweh, Lord, para akong napabilang sa patay kung hindi mo ko tutugunin sa aking mga daing. Now, David prays with fervent urgency. He feels he will die unless God answered. Parang patay na po siya unless natugunin po siya ng ating Panginoon. He lifted his hand towards the temple. So, tingnan niyo po ito Ito si David, kapag halimbawa, gusto niya manalangin sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon, tumatakbo agad siya sa temple ng Yahweh. Kamon ikaw, tatanungin kita sa oras dito. Kailan na nagpasalamat na sa church ka agad nagpunta? Di ba kung isa nandun ka na sa kwarto mo, kaya nga naliligo ka, o kaya kung ano ba yung ginagawa mo, tsaka ka magsasabi sa Lord, thank you. Thank you sa blessing na to. Wala yung intimacy. Wala yung fervently. Hindi nararamdaman ng Lord yung pasasalamat natin. Kaya the next day na humingi ka sa Panginoon, wala na talaga. Hindi na tinugot ng Panginoon yung ating mga panalangin. Kasi hindi naramdaman ng Lord yung talagang fervent prayer mo na nagsasabi sa Kanyang, Lord, salamat.
Dahil kung hindi mo tinubod itong panalangin ko, marahil para akong isang patay. Ganon kalalim yung ugnayan po ni David. He pleads for answers that vindicates righteousness. Para ba dito pinapatunayan dito na siya po yung parang itinuturing ng patuwid ng Panginoon? Alam niyo po ba in every prayer that will answered by God? Alam niyo po ba parang sa tingin mo, uy, close kami ni Lord. So, ibig sabihin niya, I am already considered by God as righteous. Tama mo ba? Ganun po ba ang napipil niyo? Parang wala po yata kausap dito. Nandiyo pa po ba kayo? Yes! Ay, mga tinugon ng Panginoon. Yung iyong prayer na matagal mo nang pinagpe-pray sa Kanya, ano po yung feeling mo? Na parang bagang sinasabi mo, close talaga kami ni Lord. Malakas talaga ako kay Lord kasi lagi niya akong tinutugon. Ganun po ba yung feeling mo? Yes. O somehow parang you forget already God after receiving what you pray from Him. Ganun po ba tayo? Huwag naman po sana, ano po? Kasi ang gusto talaga ng Lord, habang binibigyan ka niya, mas lalo ka nagiging close sa Kanya. Ulitin ko po sa inyo, na habang tinutubod ka niya sa mga panalangin mo, mas lalo ka dapat maging close sa Panginoon. Sapagkat next time na humingi ka sa Panginoon at hindi naramdaman ng Lord yung pagiging closeness mo sa Kanya, next time, baka hindi ka natubulin ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga kay David, alam niyo po ba, sabi niya po gano'n, he pleads for answers that vindicate the righteousness. Para sinasabi niya dito, uy, tinuturing para akong matuwid ng Diyos. Kaya niya tinutugon yung aking mga panalangin. Remember that sin, because of our sin, yun yung hindi pagtubod ng Lord sa atin. Kaya kapag halimbawa tinubod ka ng Panginoon, ay pinatawad na pala ako ng Lord sa aking kasalanan. Tama mo ba? Amen. Naunawa nga po ba natin? Ngayon may tanong po ako sa inyo. Sino mo yung madalas na tinutugon ng Lord yung panalangin niya? Ako, wala na. Konti na lang. I tell you the truth, na kapag ka tinugod ka palagi ng Lord, dapat yung buhay mo ay mas lalo mong i-close sa Kanya. Amen. Pinagaling ka, natupad yung iyong mga pangarap, binless niya yung tahanan mo, binless niya yung kabuhayan mo, mas lalo ka dapat maging close sa Lord. Hindi ito yung dapat makapagpalayo sa iyo sa Panginoon. And sometimes, alam niyo, ang nangyayari, minsan, halimbawa, nag-pray ka sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. And then, the next Sunday, nagtatrabaho na, pati Sunday, wala na siya time para pumunta sa Lord. Amen? Amen. Hindi po closeness ang tawag doon. Amen. Amen? It shows that you are being separated already to God. Parang pinapakita dito na ang layo mo sa Lord, separate ka pa rin sa Lord. Dahil dito po, pinapakita ng Lord, kaya nga tumutugon siya palagi sa mga pangangailangan mo. Kasi gusto ng Lord maging close kayo. Sino man din yung nararamdaman na gusto ng Lord na makipag-close sa Kanya? Amen sa ating lahat. Amen. Especially kapag ikaw makasalanan ka, gusto ng Lord maging close siya sa iyo. Halimbawa, ikaw lagi kang busy, gusto ng Lord maging close sa iyo. Ikaw lagi kang maraming inaasikaso, maraming alalahanin, gusto ng Lord maging close ka sa Kanya. Tandaan po natin ito, na ang Lord kaya tumutugon palagi sa atin yan kasi ang gusto talaga ng Lord, magkaroon tayo ng intimate relation sa Kanya. Amen? When answers arrive, He gives God's glory. Ganyan po si David. Ano mo? Ang sabi niya, blessed be the Lord. Amen? Kaya kahit na po nanlulupay-pay po yung kaluluwa ni David, nangihina yung kaluluwa ni David, yung kapag tinatalibutan siya ng mga kaawa niya, anong sigaw niya palagi sa panalangin? Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Inaawit palagi ni David yun. Tinuturuan niya yung kaluluwa niya na magpuri sa Panginoon. The way of his thanking God. Yun yung kanyang pamamaraan para pasalamatan ang Lord. Hindi lang yung bibig, kundi pati yung kaluluwa niya nagpapasalamat. Amen? Amen. Even our spirit, even our soul, even your children, even your house, turuan mo
siya magpasalamat sa Lord. Turuan mo siya magpuri sa Lord. Turuan mo siya na lagi po sumasamba sa Panginoon the way na tayo ay pagpapakita talaga ng closeness sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa 28 verse 6 ulit, si Yahweh ay dapat purihin. Dininig niya ang aking mga daig. Gusto mo na laging tinutugon ng Lord yung panalangin mo, purihin mo siya palagi. Sumamba ka palagi na sumamba. Gusto mo ma-achieve lahat ng mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, magpuri ka palagi sa Lord. Huwag kang hihiwalay sa Lord. Huwag kang magpapaka-busy. Huwag kang magpapaka-abala sa mga bagay na ginagawa mo lamang. Dapat abalahin mo yung sarili mo sa pagpupuri pa sa salamat mo sa Panginoon para lahat ng bagay na ihingi mo sa Panginoon, tutugunin ng Lord yan. Hindi magmiminti sa Panginoon sa mga tao talaga na nagiging close sa Kanya. Amen. Halimbawa, meron kang dalawang kaibigan. Nilapitan mo itong dalawang kaibigan mo ito. Yung isa too much close to you. Yung isa naman medyo malayo ang kalooban sa iyo. Sa palagay mo, sino ang tutugon sa iyo dito? Yung close sa iyo. Now, ganun din po sa Lord. Kapag ka-close ka sa Panginoon, ang Lord mabilis po talagang bumigay yan. Dahil malambot ang puso ng Lord at pagbibigyan ka palagi niyan. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, dapat ang buhay po natin, if you wish or if you want to have an answer prayer to God, dapat ugaliin mo na lagi kang close sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, maging close ka kay Lord. Maging close ka kay Lord. Amen. Amen. Bigyan mo ng kaabalahan ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Kailangan lagi kayong banding ni Lord, lagi kayong may ginagawa ni Lord, lagi kayong magkasama ni Lord. Parang bagkata kayo ni Lord. Yun ang gusto ni Lord. Yun ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Yung turing mo siyang barkada mo. Amen. Kaya po ba natin yung mga kapatid sa Panginoon? Amen. Gusto mo pasaganahin ng Lord ang buhay mo, pero ang layo naman ng kalooban mo sa Kanya. Makipag-close ka sa Panginoon. Gusto mo halimbawa na magtagumpay ka sa mga pangarap mo, pero ang layo mo sa Panginoon. Kaya tuloy kapag nanalangin ka sa Panginoon, ang layo din, hindi marinig ni Lord. Although He heard us wherever we are, naririnig tayo ng Panginoon. Pero alam niyo po, nagiging bingi tuloy ang Panginoon sa mga panalangin mo kapag ang layo mo sa Kanya. Amen? Amen. Ikalawa, God had honored His faith. Ano po yung reason po ni David para pasalamatan ng Panginoon? Because God had honored His faith. Yung kanyang pananampalataya, siguro kanina nakita niyo naman kung gaano talaga kalalim yung kanyang simpatya pagdating sa Panginoon. Ano po? Nakita po dito, pinakita po dito kung gaano kalalim yung ugnayan po ni David kay Yahweh. Sabi po ng verse 7, my heart trusted in Him and I am helped. Sabi po ng verse 7, si Yahweh ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman, ako ang pagtitiwala ay sa Kanya lamang. Sabi po dito, si Yahweh ang lakas ko at kalasan, tiwala ko ay sa Kanya nakalagak. Ikaw, tatanungin kita, nasaan yung pagtitiwala mo? Yung tiwala mo natin, dapat nasa Panginoon. Amen. Iwan mo kahit magaling ka, kahit talented ka, dapat yung tiwala po natin sa Panginoon. Kahit halimbawa, meron kang mga kapatid, meron kang mga magulang, meron kang asawa, mga anak. Dapat ang pagtitiwala mo ng ganap ay nasa Panginoon. Amen. Do not let your trust away from Him. Kailangan yung pagtitiwala ay nasa Panginoon lang. Trust in the Lord with all your heart. And not lean on unto other understanding. Not into our own understanding. Not into the other understand, not unto other, but only to our God. Amen. Kailangan sa Panginoon po lamang. Dahil kung hindi po sa Panginoon yung pagtitiwala natin, sino ang tutugon sa mga panalangin po natin? Only God will answer. Amen. Walang ibang tutugon yan. Kung nakita mo halimbawa, uy, ang galing naman itong kaibigan kong ito. Pinagbigyan ako doon sa hinihiling ko. Come on, hindi yung kaibigan mo. Kung hindi po hinipo ng Lord, yung tao na yon, hindi po ito tutugon sa iyo. Amen. Hindi ito makakatulong sa iyo kung hindi po dahil sa Panginoon. Now, all of God's blessing flows from faith. Tandaan mo, dahil yan sa pananampalataya mo. Kung tumugon man ang Panginoon, it is because of your faith. Ngayon, tingnan po natin. Ano po yung mga bagay nito? Blessings come from faith, and then faith is take a persons to God. Kaya yung kanina, di ba, kailangan yung closeness.
Pag ikaw talagang mayroong pagpapala na dumadaloy sa iyong pananampalataya, mananatili ka sa Panginoon. Your closeness to God was there. Nandun po palagi yan. Unang-una, we are saved by faith. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya mo. And without faith, kailanman hindi tayo maliligtas. Even though magpakabuti ka, magpakabait ka, maging matulungin ka, o kung ano man yung mga bagay na gagawin mo, maglinis ka sa sarili mo, still, you cannot achieve this salvation. Amen. Dahil yung salvation po natin ay bunga po yan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Roma chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. So yung faith in our Christ Jesus, yun naman po yung susi para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Wala na po. There is no other way to get out of this world. Hindi na po tayo makakalagpas dito sa mundong ito without Christ Jesus. Amen. Yung pananampalataya is very essential. Napakahalaga po nito. Kailangan na kailangan po talaga natin ito. Ngayon, hindi naman po yan, okay, nananampalataya ako sa Diyos, ililigtas niya ako, hindi po ganun. Because our faith needs something. And what is this something on our faith? Kailangan yung faith mo, ipinamumuhay mo. Amen? At yun yung word ng ating faith. Faith without word is dead. So sa madaling salita, kailangan ipinamumuhay natin. This is our work with our faith. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, kung yung faith mo sa Lord na ililigtas ka, laki pa mo pa sa pamumuhay mo yan. Amen. Huwag kang hihiwalay sa Lord. Na dapat lagi mo sinasabi, kaya ako nagtagumpay because of Jesus Christ. Kaya ako lumakas because of Jesus Christ. Kaya ako gumaling because of Jesus Christ. Kaya pinagpapala ang buhay ko because of Jesus Christ. Hindi dahil magaling ako, hindi dahil matalino ako, hindi dahil masipag ako, but because of Jesus Christ. And apart from Him, I can do nothing. Kaya nga sabi po ni Pablo, ang sabi niyo po gano'n, naranasan niya po ang magpalutang-lutang ng 3 gabi, 3 araw sa dagat, naranasan niya ang mabugbog, makulong, naranasan niya yung magkaroon po siya ng karamdaman, naranasan niya na siya po ay mahirap at maggutom, naranasan niya ang malamigan. Pero ang sabi po niya, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Amen. Lahat ng ito'y nagawa ko. Lahat ng ito'y na-overcome ko because of the strength that given to me by Jesus. Dapat ganun po tayo. Tingnan niyo po ito. Trouble and crisis to the life of Paul. Pero yun ang nagsabit po sa kanya para sabihin niya at pasalamatan niya na yung kanyang pananampalataya kay Jesus Christ is the source of his strength. Tayo, tagumpay na nga yung ibinigay sa atin ng Diyos. Pero hindi pa natin maiukol sa Panginoon yung pasasalamat natin. Our faith needs sometimes to look for Christ Jesus as the source of everything in our life. Amen. Siya dapat yung makita mo. Kung bakit pinagpapala ang buhay mo. Kung bakit magaling ka sa eskwelahan, sa trabaho, sa negosyo, o kung saan man karangal, it is because of your faith in Christ Jesus. Amen. Another thing is we are to live by faith. Tayo po ay namuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Romans chapter 1 verse 17. Sapagkat pinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito'y ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kaya nga, without faith in Christ Jesus, hindi po talaga tayo magkakaroon ng kaligtasan. Number 3, we are to pray in faith. Kung mananalangin ka, tulad daw, huwag tayo magkaroon po talaga ng pag-aalinlangan. Never doubt. Huwag mong iisipin, baka hindi bigay sa akin ng Lord to. Baka hindi tutunin ng Lord to. Baka mamaya, mag-fail na ako doon sa mga prayers ko sa Lord. Huwag ka mag-iisip na gano'n. Kung gano'n yung takbo ng isipan mo, huwag ka muna mag-pray. Ayusin mo muna yung puso mo. Ayusin mo muna yung pananampalataya mo sa Panginoon. Ayusin mo muna yung pagkakilala mo sa Panginoon. Para sa ganun, pag nag-pray ka, solid talaga yung prayer mo at may darating talaga na katugunan sa Panginoon. Amen? Kaya huwag natin sisisihin na, Lord, hindi ka naman tumutugon sa panalangin ko. Tagal ko na nananalangin sa iyo. Pero hindi ka tumutugon because the problem is your faith. May problema sa pananampalataya.
Kung bakit marami pong mga tao, even Christian, kung bakit hindi po tinutugon sa panalangin po nila, it is because of the problem of your faith. Yung ating pananampalataya may problema. It's either masyado tayong nagdadoubt palagi. Meron na tayong Panginoon sa buhay po natin, pero nagdadoubt tayo, naku, hindi ako papasa dito. Naku, hindi ko ma-achieve itong bagay na ito. Hindi ako matatagumpay sa buhay. Where's your faith? There is always God beside you. Amen. Sabi nga ng Lord, kapag ka ang Diyos ang kasama mo, sino ang laban sa iyo? Amen. Wala makakapagpabagsak sa iyo kung ang Diyos ang nagtatag sa iyo. Kaya lagi po natin tandaan, faith to action. Kailangan yung pananampalataya natin sa kap ng lahat ng bagay sa buhay natin. Nag-aaral ka, dapat may faith in Christ ka. Nagtatrabaho ka, may faith in Christ ka. Ano mang bagay na gagawin mo, may faith in Christ ka. Even, especially, into your prayer. Have faith. Magkaroon ka ng pananampalataya palagi. May problema ka. May faith ka dapat na mapagtatagumpayan mo yung mga pagsubok sa buhay. Because we have God beside us. Amen. Amen. Sino naniniwala dito na lagi niya kasama ang Panginoon? Na kahit hindi na siya magsimba, kasama niya ang Lord. Alam ko, mayroon tataas ang kamay dito eh. Ibig sabihin mo, nahiwalay ka na sa Lord kasi hindi ka na nagsisimba eh. Kailangan, ang Diyos, pagkasama mo, lagi kang, He leads your way. Amen? Tama mo ba? Na siya yung maglilid ng ating daan eh. Kasi kung kasama natin ang Panginoon, yung faith natin is not opposed to the will of God. Siyempre, gusto ng Lord na lagi kang sumasabat at pupuri sa Kanya. Gusto ng Lord, nagpe-pray ka. Gusto ng Lord, nag-aaral ka ng salita niya. Kaya nga, hindi po pwede na kasama natin ang Diyos pero kung saan tayo nagpupunta. Amen? Amen. Faith always do action. Sabi nga po dito. Pag may faith, meron tayo lagi ang paggawa sa ating Panginoon. At faith brought David's strength. Doon po nanggaling po yung kanyang kalakasan. Kung bakit niya napabagsak si Goliath. Kung bakit napagtagumpay niya yung kanyang digmaan sa mga Pilisteo. The Lord is my strength. Sabi niya, pakisabi mo nga, pakisigaw mo. The Lord is my strength. The Lord is my strength. Yan. Pag napipil mo na nanghihina ka, pag napipil mo na parang bumabagsak yung espiritu mo, nawawalan ka ng gana pagdating sa mga bagay sa Panginoon, lagi mong ipagpe-pray. The Lord is my strength. I will not be defeated. Lagi mong isisigaw yan. Lagi mong ipag-proclaim yan na hindi ako madadaig sapagkat ang Diyos ang aking kalakasan. Amen? At alam niyo po ba habang sinasabit mo yun, kapag nanghihina ka, makikita mo, manon na uli yung kalakasan mo. Faith brought David protection. Yung kanyang pananampalataya, yun yung naging sanhi kung bakit ingatan siya ni Yahweh. Kaya sabi niya po dito, He is my shield. Siya po yung aking tagapagsanggalang. Even in His protection, nandun pa rin po yung faith niya. Ikaw, nasaan yung protection mo? Nasa kayamanan mo? Nasa kagalingan mo? Nasa karunungan mo? O nasa bagay na meron ka? Come on, ang protection po natin, our shield is our God. Siya po yung ating, kumbaga parang kumplihan palagi. Amen. And last, number 3, the reason to thank God is God had helped him. Dahil lagi po tinutulungan ng Diyos, ito po si David. Ikaw, sa tingin mo, lagi ka ba tinutulungan ng Lord? Amen. Lahat tayo, lagi tayo tinutulungan ng Lord. Walang sino man sa oras na ito na hindi laging tinulungan ng Lord. Huwag mo sabihin, minsan lang ako tinulungan ng Lord. Noong time na ako po ay bagsak sa aking mga problema, doon lang ako tinulungan ng Lord. No. Daily in your life, God's help was there. Dahil nandun po yung tulong ng Lord. Siya nga yung tumulong sa iyo, papanig dito eh. Siya nga yung tumulong sa iyo para hindi ka antokin sa upuan mo ngayon eh. Amen? Kaya kung mapapansin mo, kung bakit may kaglakas sa puso, sino po dito yung maraming problema ngayon? Come on, be honest, sino yung may mga problema ngayon? Pero hindi mo po ba nakita, tinulungan ka ng Diyos para makapagpuri ka pa rin? Sino dito yung may karamdaman? May karamdaman. Hindi mo po ba nakita na tinulungan ka pa rin ng Panginoon na sumamba sa Kanya even though you are sick? Amen. All the help come from Him. Amen. Dapat na maintindihan po natin yan. Sino po dito yung katatapos ng tagumpay niya sa problema niya? Nasa kamay. So it comes, the help comes from our Lord. Ang Diyos palagi yung pinanggagaling ng Lord. Amen. Sino dito yung may
by God. Hindi mo malalampasan yung mga bagay ngayon kung wala ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga sabi ni David, I am help. Talagang pinagmamatigasan niyang isigaw sa kanyang mga panalangin at papuri na tinulungan ako ng Panginoon. This is the reason why he thank always God. At yun din po yung dapat na dahilan kung bakit kailangan mo pasalamatan ng Panginoon. Iba daw kahit wala kang trabaho na mabuhay ka because God help you. Na kahit na sabihin mo, hindi ka nakagraduate sa school mo, pero ang ganda ng buhay mo, He help you. Alam niyo, ang Lord, hindi po siya nang-discriminate ng buhay ng tao. Kahit mahina ka sa paningin ng iba, pero sa Lord, yung mahina, pinalalakas niya. Yung mahirap, pinayayaman niya. Yung mga walang alam, pinupuno niya ng kaalaman. And that was the help of God. Kaya nga yung dati, puno-puno ka ng kasalanan, puno-puno ka ng bisyo, puno-puno ka ng kasamaan sa buhay mo. Ngayon, hindi ka na gumagawa ng gano'n ngayon. God helps you. Kaya nga, walang bagay, walang reason, walang dahilan na hindi natin pasalamatan sa buhay natin ng Panginoon. His reason for thankfulness, God, number one, God had heard his prayer. Number two, God had honored his faith. And last, number three, God had helped him. Yung tulong ng Diyos, laging natin yan. Hindi lang natin napapansin kasi nga po, ang focus tayo sa Lord eh. Pero kapag nakapokus ka sa Lord, oh, Lord, yung simple bagay na ito, alam ko, yung igawa sa akin ito eh. Lord, itong nararamdaman ko ngayon na I feel comfort, I feel peace. Ikaw igawa nito eh. Amen. Hindi naman ito magagawa ng katabi ko ngayon eh. Amen? Yung parang, feeling ng peace ka kahit na puno-puno ka ng problema, tingnan mo yung katabi mo. Makakapagdulot ba ng kapagipaan sa iya? Hindi. Amen? Isa nga, pag nakikita mo yung asawa ko, mas lalo parang namumroblema ako eh. Diyan mo naman po yun siya, mas namumroblema sa akin. Amen? Pero kapag nakita mo ang Lord, you look your eyes upon Him. You fix your eyes into Christ Jesus. Nakikita mo yung comfort, yung joy, yung love, yung care, nandun, pinatutuloy sa iyo ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ko ni David, sabi ni Haring David sa awit 27 verse 7, 28 verse 7, si Yahweh ang lakas ko at kalasang, tiwala ko'y sa kanya nakalagat, tinutulungan niya ako at pinasasaya. Tingnan mo yung katabi mo. Paano masasaya dyan? Amen? Kaya pag nakita mo palaki, makakapagdulog ba sa'yo ng kasiyahan yun ang ganyan yung parang gusto. Parang ang daming utang. Amen? Pero ang Lord, pagka inaninag mo yung mukha niya, di ba? Parang inimagine mo yung mukha ni Lord, parang pagka nagkakaroon ka ng kapayapaan, you feel that you are holy, you feel like an angel who flew and flew and flew and flew. Ay, nalaglag. Di ba? Parang gano'n eh, nararamdaman mo talaga yung kagalakan eh. Yun yung bang kahit puno-puno ka ng problema, sumasaya ka, it is the help of God. Galing sa Lord po yun. Kaya na, lagi po natin pasalamatan ng Diyos sa buhay po natin. Every day, sabi niyo po dito, every day, the day believer may say, I am helped. Amen? Amen. Pag-isigaw nga mo, I am helped. I am helped. Tapos tulong mo yung katabi mo, hindi ikaw. Hindi siya. Sino siya? Jesus. Ako si Ate Shawi. Amen? Si Jesus. Tandaan natin, ang tumutulong po sa atin, hindi yung mga tao sa paligid po natin, ang Diyos. Amen. Pastor, eh, paano mo yung nagbigay sa akin ng ulam? Yung nagpautang sa akin? They are only an instrument. Amen? Sabi mo sa tabi mo ngayon, instrumento ka lang. Instrumento ka lang. Amen? Isa, tuwa-tuwa tayo doon sa tumulong sa Diyos. Salamat. Answer prayer ka, hulog ka ng langit. Kung hulog ng langit yan, demonyo yan. Amen? Di ba yung amor ng angel? Di ba? Dinulog sa langit yung one-third of angel. Kasama si Lucifer, maging si Satan. So, ibig sabihin, huwag mo sabihin na tumulong sa iyong kapwa mo, tapos sabi mo, hulog ka ng langit, fallen angel, demonyo. Amen? Kaya huwag mo sasabihin. Huwag mo sasabihin nyo na hulog ka ng langit sa akin. Imagine that, demonyo. Hinulog sa langit. Amen? Naintindihan mo natin? Amen. Ang tumulong sa inyo, walang ibang kundi ang Diyos.
kapag may narinig yung hulog ka talaga ng langit sa akin, ano katiputo ko? Amen? Tinulungan ka na, tinawag ka pang demonyo. Amen? Ginamit ka ng Lord. Dahil sabihin mo salamat sa Panginoon kasi naging instrumento ka ng pagpapala niya sa buhay ko. Amen? Huwag na nang sasabi na huli ka ng langit. Amen? Ano kaya yung tsura kapag ikaw halimbawa, no, nasa langit, hinulog ka? Di ba? Para kang tala sa langit. Di ba? Para kang binuil sa langit na nahulog ng mukhang ano. Amen. Isaiah chapter 41 verse 10 to 13. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos. Ang Diyos po nagsasalita po dito, si Yahweh. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan kita at ililigtas. Lahat ng mga may galit sa iyo ay mapapahiya. Naku, dapat na yung mga may galit sa amin ngayon. Amen. Sabi mo, manda kayo, kayong mga nagagalit sa amin. Bahala ng Lord mo doon. Lahat na may galit sa iyo ay mapapaya at mamamatay ang sino man lumaban sa iyo. Kapino, hahanapin ninyo sila, ngunit hindi na makikita, mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ako si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. If you put your whole trust in Christ, no one can be defeat you. No one will against you. Kaya nga sinabi ng Lord, if God is with us, who can be against us? Kaya nga natandaan nyo, kapag ang tao po talaga, nakita nyo yung sobrang pagtitiwala nyo sa Diyos, huwag yung lalabanan. Amen? Kaya nga sabi ni Lord, do not touch my anointed one. Do not touch my chosen one. Do not touch the one who served me. Kasi alam niyo po kung bakit? Kasi nga po yung pagtitiwala ng mga tao na ito ay kay Yahweh. At kapag nagtiwala tayo kay Yahweh, yung tulong ni Yahweh ay laging nandun sa tao na yun. Kaya kapag ikaw, halimbawa, nagtiwala ka palagi na nagtiwala sa ating Panginoong Jesucristo, yung tulong ni Jesus laging nasa iyo. Makikita mo, hindi ka patatalo. Hindi ka malulugmok sa buhay na to. Dahil yung tulong ng Lord, laging nandyan po sa iyan. Available palagi yung tulong ni Lord sa buhay mo. Kaya keep on trusting God. Now, what God's help did for David? Ano po ba yung naging sanhin po nito kay David? Unang-una, cause him to rejoice. Yan. Kapag sa Diyos galing yung tulong na yun, makikita mo mag-uumapaw yung kagalakan. Amen? Amen! Number 2, gave him a song. Makikita mo magkakaroon ka ng awit sa puso para lagi ka nagpupuri sa Panginoon. Amen? Amen! And number 3, filled his heart with praise. Lagi ka nang sasamba sa Panginoon. Lagi ka magpupuri sa Lord. Kapag yung tulong sa iyo, sa lahat ng bagay, ay galing sa ating Panginoon, yan yung magtutulak sa iyo. It motivates you to praise Him daily. Amen? Kaya makikita mo yan, talagang ang Diyos po talaga, ang tulong pa talaga ng Panginoon ay sapat-sapat po sa atin. Dahil pansinin niyo, mga kapatid sa Panginoon, marami po they are deceived. Bakit? Kasi minsan, sabi nila, pinagpapala ako ni Lord, pero nalalayo sila sa Panginoon. Yung pagpapala ng Lord, yung tulong ng Diyos sa buhay po ng tao, He push you close to God. He push you close to Jesus. Yun yung magpapalapit po sa buhay mo sa Panginoon. Kaya nga kapag yung bagay na meron ka, yan ang nagpapalayo sa iyo sa Panginoon, I tell you, hindi sa Lord po yan. Dahil the Lord give you rejoice, the Lord will give your heart song, and the Lord will push you into praise. Kaya tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, ito po yung magiging cause po sa atin ng tulong ng Diyos sa buhay po natin. Huwag mo sabihin halimbawa, pinayaman ako, pero ang layo mo sa Panginoon, hindi galing sa Lord yan. It is deceit that coming from Satan. Kasi gusto niya, yung bagay na yun ang makapagpapalayo sa iyo sa ating Panginoon. Naintindihan po natin? Amen. Because our help comes from Jesus. Amen. Sa Panginoon ang gagaling po, lahat ng tulong po natin. Kaya sabi po dito, those who pray well will soon praise well. At tayo po, lagi po tayong tumatawag sa Panginoon. Even though we can have to receive or we cannot receive His answer, yun ang magtutulak pa rin po sa atin para tayo po ay magpulit sumamba sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, magpasalamat ka sa lahat ng oras sapagkat ang Diyos ay laging handang tumulong sa atin. So, don't worry anymore.
Wala na po tayo dapat na ikabalista. Wala na po tayo dapat na ipag-alala. Dahil ang tulong ng Diyos ay nasa atin. Only, kailangan lamang na maging close ka sa Kanya. Magkaroon ka ng intimate relations to God. Magkaroon ka na ng laging tapat at may pananampalataya sa iyong panalangin. At makikita mo yung tulong ng Diyos, magiging yan ang pupahan niya. Amen. Tayo po lang, magsitayo po tayo. Nais ko muna sa oras na ito. Pasalamatan mo po ng buong kalapitan ang Panginoon sa buhay mo. Yung pasasalamat na nagmumula sa puso mo. Yung pasasalamat